Ang paglabas ni Gojo Satoru mula sa Prison Realm at ang pakikipaglaban niya kay Ryomen Sukuna, kay Kenjaku at kay Uraume at maging ang pagdeclare niya ng final battle ng Jujutsu Kaisen. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 221. Now don't be confused kung may napanood na kayong isa pang Jujutsu Kaisen 221 video sa ating channel. That prior video was just a spoiler chapter review at hindi pa ganong detalyado. In this video review ay magkakaroon tayo ng mas precise at mas accurate na mga details kumpara sa previous video na yon. Since ang panels na gagamitin natin dito ay nanggaling sa official translations at sa official manga release. It's the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline. Na tulad ng dati, hindi na natin babalikan ang previous chapter kaya para makapag-catch up ka sa ating kwento ng chapter ngayon ay siguraduhin mong napanood mo na ang ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 220. Now proceeding sa chapter at hand, makita natin na ang title ng chapter ay Gain and Loss. Sa pinakaunang page at sa mga earliest panel ay makita natin nagpe-prepare itong si Takaba, si Yuji at itong si Hana Kurusu with Angel sa kung paano nila i-release si Gojo Satoru mula sa Prison Realm. Dahil as of now ay hawak-hawak nga nila ang rear gate or ang back gate ng Prison Realm. At nai-explain din dito nitong si Angel na hindi nila alam kung paano tumatakbo ang oras sa loob ng Prison Realm dahil iba daw ang dimension ng Prison Realm kumpara sa real life. Nasabi niya na maaring ang tinagal nilang 19 days nang wala itong si Gojo Satoru ay maaring isang blink of an eye lamang kay Gojo Satoru sa loob ng Prison Realm or maaari ding ang tinagal ng 19 days sa labas ng Prison Realm ay nagtagal ng 100 or more years sa loob nito. Kaya hindi nila sigurado kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Prison Realm dimension. Nabanggit dito nitong si Hakari Kinji na kung ganun daw ay parang maganda pa nga daw itong Prison Realm dahil pwede nilang gamitin ito as a time machine. Dahil kung gusto mo nga namang makarating ng future ng hindi namamatay at hindi nag-age ay pwede kang magpatago sa loob ng Prison Realm at lumabas na lamang sa kung anumang moment, era or generation mo gustong lumabas. But sinagot siya nitong si Angel na hindi daw yun ganun kadali dahil kung nasa loob ka nga ng Prison Realm ay paano ka makakalabas basta-basta nang walang tulong ng external efforts. Sinabi din ni Angel na what her worried of is ang mental state ni Gojo Satoru. Knowing Gojo Satoru as the strongest sorcerer of the current generation, kung sakaling naguguluhan or nako-confuse daw si Gojo Satoru sa pag-release nila nito mula sa Prison Realm, ay maaring mag-rampage ito at mag-wreak ng havoc and disaster na hindi nila kayang pigilan. Knowing that Gojo Satoru is the strongest nga naman, then nagkaroon ng imagination itong si Kirara, si Hakari Kinji at si Yuji Itadori ng kung paano magre-rampage itong si Gojo. Since sila nga ang nakakaalam ng pag-uugali ni Gojo dahil sila ang kanyang students. Because of this information, naisip nila and nakapag-decide sila na wag nang buksan ang Prison Realm sa loob ng building na kinatatayuan nila but instead somewhere na safe at malawak. Pumunta sila ngayon sa Saitama Prefecture sa minefield ng Jujutsu High School Training Ground number 4. Dito nila binabalak na i-release at mapalaya itong si Gojo Satoru gamit ang curse technique nitong si Angel na ang nullification ng other curse technique. Now with just a single signal mula dito kay Inumaki ay ginamit ni Angel ang kanyang Jacob's Ladder na mag-exterminate ng seal ng Prison Realm, therefore makakalaya si Gojo Satoru through the rear gate ng Prison Realm. But then, nang lapitan ng mga taong ito si Gojo Satoru dahil akala nga nila ay nakalabas na ito mula sa seal, nawala na dito maging ang rear gate ng Prison Realm at hindi din nag-appear si Gojo Satoru. Naisip dito ni Yuji na maaring nag-disappear daw ang Prison Realm kasama nitong si Gojo Satoru. And dito ay para bang nagulat din itong si Hana Kurusu at si Angel dahil hindi din nila alam kung ano ang nangyari. And this is also a news para kay Angel dahil hindi niya alam na kung gagamitin niya pala ang kanyang curse technique na ang Jacob's Ladder sa Prison Realm ay mawawala ito completely as if tinunaw niya talaga ang Prison Realm gamit ang kanyang Jacob's Ladder. Pero ang hindi niya sure ay kung saan napunta si Gojo Satoru kaya inassume niya na maaring sa 19 days na itinagal ni Gojo Satoru mula sa Prison Realm ay nag-turn into a evil na siya at maaring na-purify din siya sa pamamagitan ng Jacob's Ladder nitong si Angel.
Pero alam naman natin na nagbibiro lang dito itong si Angel and it's just ina-assume niya ito dahil wala siyang kahit na anong explanation para sa nangyari. And then, dito sila nakaramdam ng isang napakalakas na earthquake at nasabi dito nitong si Yuji na sigurado siyang hindi ito isang coincidence lamang. And then sa susunod na mga panel ay nag-divert na ang perspective ng manga. Makita natin na nasa perspective na tayo ngayon ni Kenjaku habang sinasabi ni Kenjaku na inilagay daw niya ang prison realm sa isang subduction zone sa isang trench sa Japan which is 8,000 meters below the surface. Just imagine how much water pressure is in there na kahit na sinong tao ay siguradong hindi magsusurvive. And let's say kahit na ang isang special grade sorcerer na hindi kayang magkaroon ng resistance sa pressure ay mamamatay sa tubig na yon. At nasabi pa ni Kenjaku na nag-place daw siya ng mga cursed spirit para mag-act as sensors sa multiple layers sa ibabaw ng trenches para malaman niya kung sakaling nakalaya na nga itong si Gojo Satoru. And nasabi din dito nitong si Kenjaku na matapos daw niyang i-absorb si Tengen ay sinabi ni Tengen sa kanya ang tungkol sa kung ano mang pwedeng mangyari kung sakaling inalify nila ang back part or ang rear gate ng prison realm, which is kapag na-broken daw ang seal ng prison realm ay magpe-perish maging ang taong nasa loob nito. Kaya nagtataka si Kenjaku kung bakit buhay si Gojo Satoru ngayon at nasa harapan niya. And then we get to see a very beautiful art nitong si Gojo Satoru na hindi lamang napaka-astig kundi faded na rin. Na dahilan kung bakit nasabi ng ilan sa mga Jujutsu Kaisen fans na ginamit daw nitong si Gojo Satoru ang kanyang Infinity para gupitan at i-fade ang kanyang sariling buhok habang nasa loob ng prison realm. Now way back in the previous chapters ay nabanggit ni Utahime na may dalawang mole or dalawang traitor sa Jujutsu Tech. At alam naman natin na ang isa sa traitors na yon ay si Mekamaru. At hindi pa nababanggit kung sino ang pangalawa but now we have a hint. Dahil nakita natin sa chapter na ito na alam pala nitong si Master Tengen na pwedeng mamatay si Gojo Satoru kung sakaling makawala siya gamit ang nullification curse technique ni Angel sa rear gate ng prison realm but still inoffer niya pa rin ang method na ito. So it's like gusto niya talagang isuplong or gusto niyang mamatay si Gojo Satoru for whatever reason he has. Maaring hindi niya kayang kontrolin itong si Gojo kaya gusto niyang mawala ito sa scene. Or maybe isa din talaga siyang accomplice nitong si Kenjaku at fine-frame up niya lamang ang buong Jujutsu Tech para mahulog sila sa trap nito. Now tulad ng nabasa natin, nakita natin na siguradong sigurado si Kenjaku na mamamatay si Gojo Satoru kung sakaling i-unseal siya mula sa rear gate ng prison realm. Subalit nagtataka siya kung bakit nakasurvive itong si Gojo. Alam naman natin kung gaano kagaling mag-strategize itong si Kenjaku at hindi ito magkakamali ng dahil lamang sa konting misconceptions. The only explanation I have for this is that maaring na-impluensyahan ng curse technique ni Takaba Fumihiko ang pagkatao or ang existence ni Gojo Satoru kaya siya nakasurvive. Especially the rule ng kanyang curse technique na red is prohibited. Kung gusto nyo malaman ang mas deep pa na explanation para dyan ay panoodin nyo ang ating chapter review para sa curse technique nitong si Takaba Fumihiko. Now this just proves kung gaano ka-essential itong si Takaba Fumihiko para sa ating mga allies side. And who knows, baka kaya nga ding i-one-tap nitong si Takaba maging si Sukuna at si Gojo. Tinatry pa sanang linlangin nitong si Kenjaku si Gojo Satoru habang pinaglalaroan ng kanyang emosyon, subalit sinabi sa kanya agad nitong si Gojo Satoru na mag-ingat daw siya sa mga kanyang sinasabing salita dahil yun na ang kanyang mga final words. And with just a simple gesture ng kamay nitong si Gojo Satoru ay kinabahan itong si Kenjaku. Dahil pala yon sa ginamit na nitong si Gojo Satoru right away ang kanyang blue nang wala man lamang kahit na anong preparation or kahit na anong chant. Nakita natin na nakapag-create itong si Gojo Satoru ng parang isang mini black hole na humihigop ng mga objects around it. Although hindi ito in the same intensity ng black hole na kinreate ni Yuki Tsukumo, it's still very vital and lethal. Makita natin dito na nakapag-survive si Kenjaku, subalit kabadong-kabado siya ngayon at kitang-kita natin ang takot sa mukha ni Kenjaku ngayong ang kaharap niya na ay si Gojo Satoru. Dahil alam naman natin na kapag kinakaharap ni Kenjaku ang ilan pa sa mga karakter, kahit nasabihin nating special grade din sila tulad ni Yuki Tsukumo ay hindi ito kinakabahan ng ganito at napaka-confident pa niya. This just shows that Gojo Satoru really is different from the others. But then, nang makita nating aatakihin na sana ni Gojo Satoru itong si Kenjaku para sa kanyang final blow ay merong nag-interfere. No other than Ryomen Sukuna, the King of Curses himself.
habang sinasabi nitong si Gojo Satoru na I haven't seen you for a long while. What happened to you, Megumi? Dahil alam naman natin na ang gamit ngayon na vessel nitong si Ryomen Sukuna ay itong si Megumi Fushiguro na. And alam din naman natin na napakataas ng intellect nitong si Gojo Satoru na marirealize niya right away na itong si Megumi ay sinapian na ni Sukuna dahil nga sa kanyang facial markings. Sinagot naman siya nitong si Sukuna, do you still remember? Dahil kung iisipin natin at kung babalikan natin ang episode 2 ng Jujutsu Kaisen sa animated version na, ay sinabi nitong si Sukuna na I will kill you as soon as I take over this brat's body. However, dahil nga hindi siya naging successful sa pag-take over ng katawan ni Yuji, unfortunately, ang gagamitin niyang katawan ay ang katawan ni Megumi Fushiguro, but still the goal is the same, ang patayin si Gojo Satoru. Pero hindi naman actually unfortunate yon. It's just a metaphor from Sukuna dahil kung iisipin natin, ngayong gamit niya ang katawan ni Megumi Fushiguro, hawak din niya ang 10 Shadows Curse technique. Nang dahil dito ay sinagot naman siya ni Gojo Satoru na napakakapal daw ng mukha nitong si Sukuna na sabihin yon ay yung tinakasan at tinakbuhan daw niya ang kanyang previous vessel na si Yuji. Dahil dito ay nagalit itong si Uraume sa pambabastos na ginawa nitong si Gojo sa kanyang master na si Sukuna. Subalit bago pa man lamang makapag-prepare itong si Uraume ng isang atake para kay Gojo Satoru ay agad siyang sinuntok ni Gojo Satoru with just a single blow, ay tumalsik siya at hindi na nakabangon pa. This just shows how powerful Gojo Satoru is right now, and kitang-kita din natin na napakatindi na ng physique ngayon ni Gojo Satoru as if na-acquire din niya ang figures or ang katawan ni Toji Fushiguro. Which gives us the assumption na maaring sa loob ng Prison Realm ay nag-train itong si Gojo Satoru. We don't know how much or how long dahil hindi naman natin alam kung gaano katagal ang nagdaang oras sa loob ng Prison Realm as of now. Pero surely that will be explained in the following chapters naman. But in here, may kita natin na para bang binastos pa ni Gojo Satoru itong si Uraume matapos niya itong patumbahin na who are you? As if hindi niya kinikilala itong si Uraume dahil wala lamang kwentang karakter ito para sa kanya at ang tanging kinikilala niya dito ay si Kenjaku, ang katawan ng kanyang best friend na si Geto Suguru at itong si Ryomen Sukuna. And then mag-engage na sana into a 1v1 itong si Gojo at itong si Sukuna, but then nag-interfere din itong si Kenjaku sa kanilang dalawa habang sinasabing bago daw nila tapusin ang kanilang duelo ay gusto ni Kenjaku na kumpletuhin muna nitong si Sukuna ang pangako nito sa kanya. Kaya pinagtawanan na naman sila ngayon itong si Gojo habang sinasabing hindi daw niya inakala na magiging sunod-sunuran itong si Sukuna dito kay Kenjaku. But the truth is, meron talagang gusto pang gawin itong si Gojo bago nila ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. And hindi din niya akalain na magiging napaka-close ni Sukuna at nitong si Kenjaku dahil mapipigilan nga siya nitong si Sukuna. Dahil ang balak sana niyang gawin kaya nagpunta siya right away sa location nitong si Kenjaku ay para mabigyan ng proper burial ang katawan nitong si Geto Suguru, but since nandito nga si Sukuna, hindi niya yun magagawa easily. And then Gojo acted all friendly sa kanilang dalawa habang sinasabing anong araw na daw ba dahil kalalabas pa nga lang niya ng Prison Realm at hindi niya alam kung ano nangyari sa outside ng seal na yon. Nang dahil na nga sa gustong i-delay ni Sukuna at nitong si Kenjaku ang laban nila temporarily, Gojo Satoru declared na ang kanilang magiging final battle at ang kanilang final face-off will be on December 24th. Dahil sa kadahilanang ayaw niyang maging dalawa ang death anniversary nitong si Geto Suguru. Dahil kung isipin natin, ang pagkamatay ni Geto Suguru sa Jujutsu Kaisen 0 ay December 24th din. This just shows how much respect Gojo Satoru has para sa kanyang best friend na si Geto Suguru kahit na alam naman natin na hindi na si Geto Suguru ang kaharap niya. But still, Gojo Satoru holds this body dear kahit nakatawan na lamang ito ni Geto Suguru at hindi na ang mismong kumokontrol dito. Tinanong naman siya ni Kenjaku na can you win? Na para bang tinitis siya nito or para bang nililin lang na kung kaya daw bang manalo ni Gojo Satoru laban sa kanilang dalawa. Ginawa na naman siya nitong si Gojo habang nagkaroon ng konting flashback papunta na naman sa episode 2 ng animated chapters na kung saan ay tinatanong ni Yuji ang kanyang Gojo Sensei na kung sakaling makumpleto daw ba ni Sukuna ang kanyang 20 fingers at makabalik sa kanyang original strength, kakayanin pa rin daw ba nitong si Gojo Satoru ang prime version nitong si Sukuna. And then we get to see this very last panel na nagdi-display ng napaka-confident na mukha nitong si Gojo Satoru na nagsasabing I will win. Isang napakaangas na declaration of victory right after being unsealed na nagpapakita lamang ng kung gaano talaga kalakas itong si Gojo Satoru na maging ang 20 fingers Sukuna ay hindi niya kinatatakutan at confident pa siya na kayang-kaya niyang talunin.
But the question is, alam na ba nitong si Gojo Satoru na hawak na ngayon ni Sukuna ang 800 sword na si Divine General Mahoraga? We don't know about that yet, pero alam naman nating naglakas din itong si Gojo Satoru at nagkaroon siya ng sarili niyang power up at hindi natin alam kung ano ang training na ginawa niya sa loob ng Prison Realm at kung ano pang mga bagay ang na-acquire niya sa loob nun. But surely naging mas malakas pa rin itong si Gojo Satoru, hindi lamang ang kanyang physical capabilities kundi ang kanyang paggamit ng curse technique. Maaring nagkaroon din siya ng mga bagong curse technique pa na nagawa niya sa pamamagitan ng kanyang training sa loob ng Prison Realm. But that is not confirmed yet. But ang pinakamaganda dito is that na-i-declare na nitong si Gojo ang magiging final battle ng Jujutsu Kaisen, which is in December 24th. Pero hindi ninyo kailangang mag-alala dahil ang December 24th na yun ay hindi sa ating normal na oras ng mga reader. Ang December 24th na tinutukoy dito ay ang December 24th na timeline ng manga. As of now, nasa November 19th na ang manga, so maaaring hindi magtagal ay makarating na tayo sa December 24th at pwedeng magkaroon ng time skip papunta sa laban na yon. But as of now, alam nating napaka-composed pa ni Gojo Satoru dahil maaring hindi niya pa alam na patay na si Nanami, patay na si Principal Yaga at naputol ang kaliwang braso nitong si Inumaki. Nasa napaka-dire situation ngayon nitong si Nobura at maging si Tengen ay nasa under control na completely ni Kenjaku. Really, if Gojo Satoru finds out about all of that ay mag-e-enter si Gojo Satoru ng isang rampage or isang rage state na maaring maging dahilan para mapabilis ang paglalaban nila ni Sukuna at hindi na nila ma-reach ang dineclare niyang araw. But kailangan nating panghawakan ang sinabi ni Gojo Satoru and let's just believe in that. But with all of that being said, yun lamang ang lahat para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 221. I hope you guys had a great time watching this video. Be sure to leave a like, subscribe para palagi kayong updated sa ating recent reviews ng Jujutsu Kaisen. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.